Good morning sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa ating press conference na aking pinatawag. Yan ay dahil sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema kahapon. Halatang halata na ito ay nakihalo sa politika ang Supreme Court. Sapagkat in less than 24 hours that I have issued a statement that Sara will not win in 2028. In-explain ko kung bakit. Kasi araw-araw na tinatawag ng mga DDS at supporters at mga DDS vloggers si Presidente Bongbong Marcos na bangag at adik, di siyempre mawawala yung lahat ng boto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano. Yan ay napakarami niyan. Magmula Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, and a lot of Ilocanos are also in Mindanao because they have settled there when President Marcos awarded lands to them. Pati sa Cebu, napakarami rin ng mga Ilocano. And of course, yung mga supporters ni former First Lady Imelda Marcos, yung mga Waray at mga Ilonggo, lahat yan mawawala ang boto. Kung tutuusin, si former President Rodrigo Duterte ay hindi mananalo noong 2016 kung hindi siya sinuportahan ng mga Marcos loyalist at mga Ilocano. Kasi ang boto ni Digong noon ay 18 million at ang kalaban niya noon, si Mar Rojas, ay 15 million at si Binay na nakatanggap na almost 13 million. So ibig sabihin, konti lang ang lamang ni Duterte noong 2016. Kung hindi siya dinala ng Marcos loyalist ng mga Ilocano, ng mga kabi ng mga Marcoses, hindi siya mananalo. Talo siya. Dahil konting-konti lang naman ang boto ng Mindanao eh. At saka isa pa, isang proof na hindi siya mananalo noon kung hindi siya sinuportahan ng mga Marcos votes ay si Alan Peter Cayetano na kanyang vice president na kandidato ay 5 million lamang ang natanggap na boto despite the everyday advertisements on TV, radio, newspapers, billboards and posters. 5 million lang ang natanggap ni Alan. Ibig sabihin, ang mga solid lamang noon na Duterte ay 5 million lamang. And you cannot even claim that 5 million belongs to Duterte. Kasi siyempre, meron doon original na boto dyan, si Alan Peter Cayetano. So, assuming na yung 5 million, di kulang na kulang. Ang ibig sabihin dito, kulang ang impluensya ni Duterte para manalo noong 2016 kung hindi siya dinala ng mga Marcos votes. Ngayon, araw-araw niyong tawagin na bangag at adik si BBM, siyempre, wala na yung suportang yan. Kaya sa 2028, sigurado matatalo si Sara. Ngayon, bakit ko sinabi na namumulitika itong Supreme Court? In less than 24 hours, when I issued that statement, naglabas agad sila ng desisyon. Minadali nila, kaya nagkamali-mali sila ng kanilang ruling. Unang pagkakamali. Sinabi nila na ako raw ay nagsinungaling doon sa complaint ko, sa impeachment complaint, doon sa kay Attorney Lourdes Sereno, doon sa Congress. Who is the Supreme Court to rule on that matter? Yung complaint, naka-file sa House of Representatives. Ang tanging may jurisdiction to rule on any matter or allegations on the complaint, on the impeachment complaint against Sereno, ay ang House of Representatives. Kasi doon naka-file yung Congress. Only Congress has the power to determine cases on impeachment. Sumobra ang Supreme Court dahil sinaklaw nila yung complaint. Not even that, hindi naka-file sa kanilang complaint ng impeachment. And not only that, wala naman silang kopya nun. So, saan nila napulot yung idea na yon? It is basic in court procedures that the court must have
original copies of the pieces of evidence or the complaint before they can issue a decision. Wala naman silang kopya nun kasi hindi naman nakafile sa kanila nun. So paano nila nasabi na nagsinungaling ako? At pangalawa, kung sinasabi nilang nagsinungaling ako doon, dapat ibalik nila si Sereno. Sila yung nagtanggal kay Sereno doon sa co-warranto case. Kung nagsinungaling ako doon, ibalik nila si Sereno. At itong Chief Justice ngayon, na professor ni Sara at kaibigan ni Sara at inappoint ni Duterte, dapat yan ay palitan ni Sereno. At ibalik nila si Sereno kung nagsinungaling ako doon sa complaint. Not only that, sabi nila kasi daw may ibang kaso doon sa IBP. Okay. Ang IBP, if the Supreme Court has no jurisdiction to issue any pronouncements on the impeachment complaint, di lalo na yung IBP. Because the IBP is just an organization. Hindi naman sila korte. Bakit kayo sasabihin na according dito IBP? Pangatlong pagkakamali nila, the Supreme Court violated the basic principle of due process. Hindi naman nila ako pina-explain. Hindi naman nila ako binigyan ng kahit na anumang notice. Basta nalaman, right after na mag-issue ako ng statement na si Sara hindi mananalo sa 2020, meron na agad silang decision. Kaya nagkamali-mali sila because they did it in the most hastily manner. Binigla lang nila. At yung sinasabi nila na wala raw akong personal knowledge doon sa TRO na finorge ni former Chief Justice Sereno. No less than former Chief Justice Teresita De Castro testified in the hearings in the House of Representatives that indeed Lourdes Sereno forged a TRO. It concerns the case of the senior citizens. The way it was forged, ganito. Ang petitioner doon ay yung senior citizens. Nung inisyo, kasi ang ponente noon ay si former Chief Justice Teresita De Castro. Ang ponente doon ay si former Chief Justice Teresita De Castro. At that time, she was an Associate Justice. Nung pinasa na yon kay Sereno, nadagdagan yung mga personalities who are covered by the TRO. These personalities are not even parties to the case. So doon nagkaroon ng pag-forge ng TRO. Now, sabi nila, wala daw akong personal knowledge. But all of these are public records. There is what we call a judicial notice. Kapag public record yan, you don't have to prove it. Ano yan kalat na kalat yan. Aside from the records in the Supreme Court, lahat yan nasa dyaryo. So there is already a judicial notice. Kaya pagdating doon sa Congress, may judicial notice na sila. In fact, it was the Congress who summoned and issued subpoena ducis tecum on the documents being held by the Supreme Court. Kaya wala akong wala akong pinagsinungalingan doon. If there is anybody, if there is any office or any authority who should declare that I committed an error or perjury in that impeachment case, it should be the Congress, not the Supreme Court. Kasi hindi naman sila ang may jurisdiction doon sa impeachment case. So very clear na namumuliti ka itong Supreme Court. At meron pa silang penalty sa akin na 150,000. Yung nga may mga kaso ng murder, hindi ganyan yung mga penalty. The penalty of 150,000 pesos has no basis in fact, in law, in jurisprudence. Ganun pa man, kung kailangan nilang pera, magdodonate pa ako sa kanila, dodoblehin ko yung 150,000. Gagawin ko 300,000, magpipetition pa ako, pwede bang gawin nyo ng 300,000 yan so that I can donate for the funds being used for the emergency healthcare services of the employees of the Supreme Court. Kasi mahal ko yung mga tao niyan sa Supreme Court.